Minsan ba naisip mo, may tamang oras nga ba sa pakikipagtalik? Umaga, tanghali, hapon, or gabi, or madaling araw? Iba't iba nga ba yung epekto kapag ganitong mga oras ka makipagtalik? So if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So once again, ito po ay isang requested vlog na ating tatalakayin. Disclaimer lamang po na ang best time sa pakikipagtalik ng bawat mag-couple ay nakadepende sa kanila kasi it varies from person to person dahil nakadepende po ito sa napakaraming factors din po. Simulan po natin sa umaga. Yung tipong umaga po ha, around 7:30 AM. Yung pagkagising mo, 30 minutes right after. Ideal daw po ito kasi it gives a lot of energy. Syempre nga naman, kasi bagong gising ka, so meron kang energy para sa bakbakan. At ang good news pa dito, kapag nakipagtalik ka daw ng morning, nagbibigay daw po ito ng good mood sa maghapon. So, ibig sabihin, kapag ang boss mo maganda ang mood, pagpasok pala sa trabaho, alam na this. So ano naman daw pong epekto kapag hapon? Kapag 3 PM onwards ka nakipagtalik, tinatawag daw po itong afternoon delight. Sinasabi po dito na ang lalaki at babae ay halos nagkakaparehas o synchronize po sila around 3 PM. Bakit? Kasi ang mga kababaihan daw po ay mataas ang cortisol level around 3 PM. So kapag po tumaas ang cortisol level, mas mag-i-increase po yung alertness niya, magiging alerto po siya, yung magbo-boost yung kanyang energy, which is kailangan po ito kung ikaw ay makikipagtalik. Sa mga kalalakihan naman po kasi, sa mga ganitong panahon, actually, ang mataas ang kanilang testosterone kapag early morning. Titigas ang kanilang ari. Pero, the good thing is, yung kanilang estrogen hormone ay start rising. So yes, tumataas din po. So ibig sabihin, mas magiging emotionally connected or attached sila sa bawat isa kasi dahil sa estrogen. So ano naman pong epekto kapag madaling araw? Alam naman po natin, mga madam and sir, na ang mga kalalakihan kadalasan dito po nagkakaroon ng mas maraming erections o pagtigas ng kanilang ari. So even sila ay tulog, tumitigas po ang kanilang ari. So ibig sabihin nito, healthy si sir. Hindi po yan nananaginip ng may iba. Healthy po ang isang lalaki kapag nagkaroon ng erections at nighttime. Opo, tinatawag po nila itong morning wood or nocturnal tumescence. Ngayon, ano naman pong epekto kapag dito ka nakipagtalik? So, ayon po sa study, sinasabing mas maganda ang talik na ito, especially kapag ikaw ay gustong magbuntis o mag-conceive dahil hindi po pagod ang isang lalaki at may energy na po siya para sa pakikipagtalik. Pero it depends pa rin po talaga sa mga factors. Like for example, depende po sa trabaho ng inyong mister. Kung sa inyong mister naman po ay umuuwi ng madaling araw, ay hindi rin naman po ito magiging effective. Bakit po? Dahil hindi naman po siya nakatulog from 9 PM hanggang madaling araw. Nagtatrabaho si sir. So hindi magandang impact kapag walang tulog na maayos ang isang lalaki, lalong-lalo na sa pakikipagtalik. So ano naman pong epekto kapag gabi? So dito na po pumapasok yung buong maghapon na nagtatrabaho si mister and then uuwi ng alas 5 or alas 6 ng gabi and then magyayaya yan, makipagtalik. Bakit magyayaya? Para mabilis daw sila makatulog. Actually, it's a yes. Okay? It improves sleep quality. Opo. Kasi kapag nakipagtalik po ang isang lalaki, nagre-release po yan ng mga hormones like for example ng oxytocin, endorphins, yung prolactin. Ito po yung nagpo-promote ng relaxation. So mas mabilis po talaga silang makakatulog. Yun po yung magandang epekto nito kapag gabi nakipagtalik ang inyong mister. So kung ikaw po ang tatanungin, ano po bang best time para sa inyong mag-couple? Umaga, 7:30, afternoon delight, 3 PM, bago matulog, or madaling araw?